Ang digmaan sa Ukraine ay isa sa pinakamadugo mula noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagdulot ng maraming nasawi sa magkabilang panig. Ngunit maaring mas malala pa ang mangyari kung tuluyang salakayin ng China ang Taiwan kumpara sa lahat ng nagdaang pagdanak ng dugo at kaguluhan. Sa katunayan, ang mga posibleng epekto ng ganitong labanan ay halos hindi maisip, hindi lang para sa dalawang bansang maglalaban, kundi para sa buong mundo. Di magtatagal mararamdaman ng mundo ang epekto ng digmaan. Dahil ang China laban sa Taiwan ay malamang na magkaiba ang kalalabasan kumpara sa Russia laban sa Ukraine dahil sa isang simpleng ngunit napakahalagang salik, heograpiya. Sa kabila ng mahigit 5,000 milyang naghihiwalay sa kanila, may ilang pagkakatulad ang Taiwan at Ukraine. Pareho silang demokrasya na may matibay na pagkakakilanlan at natatanging kultura. Pareho rin silang nasa ilalim ng banta mula sa mas malalaking autoritaryan na mga kapitbahay na naniniwalang may karapatan o tungkulin silang sakupin ang kanilang mga lupain. Pareho silang estratehikong hotspot. Ang Ukraine ay hadlang sa pagitan ng Russia at NATO sa Europa, habang mahalaga ang papel ng Taiwan sa seguridad at kalakalan sa Indo-Pacific. Tulad ng dalawang bansang ito, kahit anong pagsisikap nila, mas maliit at mahina pa rin ang kanilang militar kaysa sa mga kalaban. Kailangan nilang umasa sa tulong ng mga kaalyado sa mundo para mabuhay. Ngunit ang pinakamalaking pagkakaiba nila ay nasa heograpya. Ang Ukraine ay isang malaking lupain na sumasaklaw sa 233,602 milya kwadrado o 603,628 kilometro kwadrado. Karamihan sa lupain doon ay patag, kung saan halos 75% ng teritoryo ng Ukraine ay kapatagan. Habang ang ilang malalaking lungsod ng Ukraine ay malapit sa hangganan, marami, kabilang ang Kyiv, ay nasa loob ng bansa ng 200 o 100 milya mula sa baybayin. Malayo sa anumang posibleng linya ng pagsalakay, ang Ukraine ay may hangganan din sa hindi bababa sa 7 iba't ibang bansa, kabilang ang ilang mga estado ng NATO. Dahil dito, milyon-milyong Ukrainian ang ligtas na nakatakas at nakahanap ng kanlungan sa ibang bansa, habang pinayagan din ang pagpasok ng mahahalagang supply tulad ng kagamitang militar at makataong tulong mula sa mga kaalyado ng NATO. Malaki ang naging impluwensya ng heograpiya at ayos ng Ukraine sa takbo at anyo ng digmaan. Dahil sa laki ng bansa, umaabot ng daan-daang milya ang linya ng labanan, kaya may kakayahan ang mga puwersa na umatras, magtipon muli, at magpalit ng posisyon kapag kailangan. Maaaring magtatag ang militar ng Ukraine ng mahahabang supply lines upang matiyak na may sapat na pangangailangan ang mga sundalo sa unahan. Dahil dito, nagkakaroon ng matinding labanan. Ang digmaang pag-ubos, tulad ng sa Ukraine, ay nagpapakitang hirap ang mga sundalong Russian makakuha kahit kaunting teritoryo. Maraming sagupaan ang naganap sa maliliit na pamayanan at abandonadong bayan sa hangganan. Ang Taiwan ay lubos na naiiba. Para sa panimula, ito ay isang isla at mas maliit kumpara sa laki ng Ukraine, na may sukat na 13,900 at 76 na milya kwadrado o 36,177 na kilometro kwadrado. Napakasiksik din ng populasyon dito, na may mahigit 23 milyong tao na tumatawag sa Taiwan bilang tahanan. At mga 70% ng buong populasyon ng bansa ay nakatira sa kanlurang baybayin nito dahil hindi tulad ng Ukraine na napakalawak, bukas at patag. Ang Taiwan ay mabundok at magaspang, na may ilan sa pinakamataas na bundok sa silangang Asya sa gitna at silangan nito. Ibig sabihin, karamihan ng infrastruktura ng Taiwan tulad ng mga pangunahing lungsod, daungan, planta ng kuryente, data center at base ng himpapawid ay nasa kanlurang baybayin ng isla na direktang nakaharap sa mainland ng China. Ito ay lubos na nagbabago ng laro. Di tulad ng digmaan sa Ukraine na may libu-libong milyang frontline at magkakahiwalay na sona ng labanan sa malalawak na bukas na lupa. Para sa mga tropa na umatrasan at mga kalapit bansa na matatakbuhan ng mga refugee, ang digmaan sa Taiwan ay magiging mas siksik, kapwa sa espasyo at sa oras. Hindi malamang na ito ay magiging isang mahaba at matagalang
labanan na may paunti-unting mabibigat na labanan para sa maliliit na bahagi ng lupa. Sa halip, magiging masikip at magulo agad ang laban ng China at Taiwan. At malalagay agad sa panganib ang mga pangunahing lungsod tulad ng Taipei sa oras na sumalakay ang China. May panganib na maraming sibilyan ang mamamatay sa unang mga araw at linggo. Ganito ang mga senaryong nililinaw natin linggo-linggo sa The Military Show. Kaya kung nakakatulong ito sa'yo, pindutin mo na ang subscribe button. Ito ang pinakamagandang paraan para manatiling nauuna habang nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Balik tayo sa larangan ng labanan. Hindi tiyak kung paano mangyayari ang digmaan, pero pwede tayong magbigay ng hula base sa alam natin sa militar at doktrina ng magkabilang panig. Dahil sa napakahirap na hamon ng pagsakop sa isang isla at pagtawid sa isang daan at 10 milyang lapad ng Taiwan Strait, kailangan ng China na umatake ng mabilis at malakas. Malamang magpapadala sila ng malaking puwersa ng hukbong dagat at himpapawid para lampasan ang depensa ng isla at makapagtatag ng posisyon sa kanlurang baybayin agad. Pagkatapos nito, saka palang makakakilos at makokontrol ng PLA ng China ang mga lungsod at infrastruktura ng Taiwan. Matagal nang naghahanda ang China para dito. Naitayo nito ang pinakamalaking hukbong dagat sa mundo gamit ang lakas ng ekonomiya para mag-invest sa malawakang paggawa ng barko. Ayon sa Global Firepower, ang hukbong dagat ng China ngayon ay may 3 aircraft carrier, 4 na helicopter carrier, mahigit 60 submarino, 50 destroyer, 72 corvette, 150 patrol vessel, 36 mine warfare vessel at 47 frigate. Lumalawak pa ito dahil abala ang mga inhinyerong Chino sa paggawa ng ika-4 na aircraft carrier ngayon. Ipinagmamalaki rin ng China ang isa sa pinakamalaki at pinakamalakas na air force sa mundo na may higit sa 3,000 at 300 kagamitan kabilang ang mahigit 1,000 at 200 fighter at halos 1,000 helicopter. Mayroon din itong ilan sa pinakamakapangyarihang missile sa mundo na kayang tumama kahit saan sa Taipei at magdulot ng matinding pinsala. Naglaan din ang China ng oras, pera at mga mapagkukunan para palakasin ang estratehiya sa cyber warfare at magsagawa ng ehersisyong militar. Sinusuri nila ang mga posibleng mangyari at pinaplano ang pinakamabisang paraan para atakihin ang Taiwan. Nakita pa nga na gumagawa sila ng mga bagong espesyal na landing barge na makakatulong sa pagdadala ng mga tropa at iba pang kagamitan sa magulong tubig ng Taiwan Strait. Sinubukan din ang deep sea cable cutter na pwedeng gamitin upang putulin ang komunikasyon ng isla sa labas. Sa madaling salita, kahit hindi natin eksaktong alam kung ano ang plano ng China, ang kanilang militar ay walang tigil na nagtatrabaho para gawing perpekto ang planong iyon. Malamang mabilis at malupit ang anumang pag-atake sa Taiwan. Kasama dito ang missile strike, cyber attack, naval blockade, pag-abala sa airspace, at iba pang operasyong naglalayong magpadala ng tropa, artilleriya, at kagamitan sa kabila ng kipot, papunta sa mga pangunahing daungan at lungsod baybayin ng Taiwan. Sa pinakamababang pagkalugi at pagkaantala, hindi ito magiging digmaan ng mga yugto o unti-unting paglala. Posibleng ibuhos ng China ang lahat laban sa Taiwan sa maikling panahon na magdudulot ng maraming kaswalti. Hindi tulad sa Ukraine, mahirap para sa mga sibilyan ng Taiwan tumakas. Karamihan ay mananatili sa kanilang tahanan at ang lilisan ay kaunti lang ding pagpipilian. Lalo na kung putulin ng China ang komunikasyon, kontrolin ang himpapawid at magpatupad ng naval blockade sa isla na aalis ng paraan para makaalis ang mga tao. Hindi madaling susuko ang Taiwan at mga tao nito kahit lumapit na ang mga barko ng China. Di gaya ng ginagawa ng China. Matagal na rin silang naghahanda, pinapahusay ang estratehiya, namumuhunan sa depensa, at ginagawa ang lahat para maghanda sa digmaan. Mahigpit ding sinusubaybayan ng Taiwan ang mga kaganapan sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan noong 2022. Sa loob ng 1 buwan mula nang sumiklab ang labanan, mas dumami ang Google search sa Taiwan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine kaysa sa iba pang mahahalagang issue noon tulad ng bakuna at rapid test para sa COVID-19
Siyam na kulang pa noon ang supply. Dumami rin ang nanonood ng mga television program at balita tungkol sa digmaan, habang ang mga tao sa Taiwan ay nagsikap na matutunan ang lahat ng maaari tungkol sa uri ng labanan na maaring mangyari rin balang araw sa kanilang sariling bayan. Nagresulta ito sa malalaking pagbabago sa pananaw ng publiko at mga patakaran ng gobyerno. Tinaasan ng gobyerno ang kanilang budget sa depensa ng 18% mula 2022 hanggang 2024 at magtatatag ng mga unit ng drone sa loob ng hukbong sandatahan. Simula 2025, nagpatupad din ang Taiwan ng bagong pagsasanay para sa mga sundalo tungkol sa drone warfare, anti-tank rockets, at Stinger missiles. At ipinapakita ng mga survey na mas marami ng tao ngayon ang handa at sabik na lumahok sa pagsasanay para sa emergency response at disaster relief o sumali sa mga organisasyon ng civil defense. Maraming natutunan ang mga leader militar ng Taiwan mula sa nangyari sa Ukraine at gumagawa na rin sila ng plano para ipagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa pananakop ng China. Matagal na nilang sinusuri kung paano mangyayari ang ganitong pag-atake at binabantayan ang inobasyon at pag-unlad ng militar ng China. Natukoy na nila ang mga lokasyon na target ng PLA at bumuo ng doktrinang pangdepensa para pabagalin at hadlangan ang anumang tangkang pananakop. Alam ng Ukraine na hindi nito kayang talunin ang Russia sa harapang labanan. Alam ng Taiwan na di nito kayang talunin ang China sa lakas militar. Pero kaya pa rin nitong magdulot ng malaking pinsala at hadlangan ang China. May sapat ng oras para dumating at tumulong ang mga kaalyado. Dahil dito, umiikot ang depensa ng Taiwan sa porcupine strategy na gumagamit ng maraming maliliit at madaling ilipat na sandata. Imbes na gumamit ng malalaking mamahaling kagamitan, nagmumukhang porcupine ang estruktura ng isla. Maraming depensibong tinik gaya ng misil, loitering munitions, at anti-ship system na nakakalat sa iba't ibang lugar. Lahat ng ito ay para magdulot ng malaking pinsala at gawing pinakamahal ang pagsalakay ng Beijing. May makabagong surveillance system ang Taiwan, gaya ng advanced radar na laging nagmamanman sa karagatan at himpapawid ng isla. Kayang matukoy ang paparating na misil at magbigay ng maagang babala. Nagtatag ang militar ng Taiwan ng matibay na cyber at impormasyon depensa, kabilang ang redundant na komunikasyon at estratehiya kontra disinformasyon laban sa digital warfare ng China. Dahil sa pamumuhunan at inobasyon, pinigilan ng Taiwan ang pagsalakay ng China. Ginawa nito ang lahat para ipakita na halos imposibleng salakayin ito nang walang malaking pagkalugi sa sumasalakay. Maaaring dumating ang panahon na piliin ng China na gawin ang lahat para sa layunin nito. At handa ang Beijing sa pagkalugi basta't makuha ang gusto nila. Ang katuparan ng matagal ng hangarin ni Pangulong Xi Jinping na muling pag-isahin ang China at Taiwan. Sa wakas. Kaya kung magkaroon ng pananakop, tiyak na may matibay na depensa ang Taiwan para sa sarili nito. Maaari silang bumigay sa lakas ng sumasalakay na puwersa. Ang unang yugto ng labanan ay maaaring maging isa sa pinakamadugo at pinakamalupit sa mundo. Ipadadala ng militar ng Taiwan ang lahat ng misail, artilleriya at depensa sa himpapawid. Tinututok nila ang pagsisikap sa mga pangunahing lungsod ng daungan at pasukan sa baybayin tulad ng Pantalan, Dalampasigan at Tulay. Isang pangunahing layunin, bumili ng oras. Layunin nitong pabagalin ang pagsalakay para bigyan ng oras ang mundo na makareact, tumugon at magpadala ng tulong. Samantala, ang China ay magpapadala ng malalaking puwersa ng hukbong dagat at himpapawid, kasabay ng mga cyber attack at missile attacks na may layuning kabaligtaran sa Taiwan. Habang ang Taiwan ay magpo-focus sa pagpapabagal at pagpapahaba ng unang yugto ng labanan, gugustuhin naman ng China na matapos ito agad-agad. Kapag nakuha na nila ang kontrol sa baybayin at nagpasok ng tropa sa malalaking lungsod tulad ng Taipei, panalo na sila sa digmaan. Magagawa lang ng Beijing na tuloy-tuloy magpadala ng sundalo at kagamitan sa kabila ng kipot at bumuo ng mas malaking puwersa sa isla para tuluyang wasakin ang depensa. At dahil walang daan palabas, haharapin ng mga tao sa Taiwan ang matinding pagpipilian, kamatayan o pagsuko.
Ngayon, imposibleng mahulaan ang isang digmaan lalo na kung maraming salik ang dapat isaalang-alang. Pero sa huli, ang magiging resulta ng mga unang yugto ay nakasalalay kung aling panig ang mas mahusay na naghanda at nagplano sa tuloy-tuloy na pag-atake ng China na bumabangga sa depensa ng Taiwan na parang porcupine. Tiyak maraming sundalo at sibilyan ang mamamatay sa prosesong ito. Ang unang yugto ng digmaan ng Rusya at Ukraine ay kakila-kilabot. May malawakang pagkasawi ng sibilyan, ulat ng krimen sa digmaan, at matinding pagkawasak. Mas malala ito dahil parehong panig ay matinding malulugi. Dahil siksik ang populasyon sa Taiwan, mabilis at malaki ang epekto ng mga pagkalugi sa mga mamamayan kahit magtago sila sa underground mall at iba pang istruktura sa ilalim ng lupa sa malalaking lungsod ng Taiwan. Nasa panganib pa rin sila dahil sa sunod-sunod na pambobomba at pagbagsak ng mga misail ng China habang puno ng drone ang kalangitan. Ngunit ang susunod na mangyayari, ang tunay na magpapalala sa digmaan ng China at Taiwan kaysa sa Ukraine. Dahil posibleng makialam ang ibang bansa, walang kasiguraduhan dahil kahit ang pinakamalalapit na kaalyado ng Taiwan ay nagpakita ng iba't ibang suporta at pangakong ipagtanggol ang isla sa mga nakaraang taon. Sa kabila nito, ilang bansa gaya ng Estados Unidos, ang pinakamalaking military superpower, ay nangakong tutulong sa mamamayan ng Taiwan. Kung sila ay atakihin, maaaring magsagawa ng aksyong militar ang Hapon laban sa China o magpadala ng suporta sa Taiwan. Hindi pa tiyak ang eksaktong tugon ng mga bansang ito dahil dati silang may polisiya ng strategic ambiguity. Hindi nila diretsyang sinabi kung ano ang gagawin nila sakaling magkaroon ng pananakop. Parehong bansa, lalo na ang United States, ay may kapangyarihang magdulot ng malaking pagbabago sa labanan na posibleng lumala at mawalan ng kontrol kapag sumali ang iba pang bansa. Dahil magiging masiksik at matindi ang labanan, kailangang mabilis magdesisyon. Hindi ito tulad ng sa Ukraine, kung saan naghintay at nagplano ang mga kaalyado ng Kiev sa Europa at Hilagang Amerika. Imbes na magtagal ang pag-uusap at debate tungkol sa tulong at tugon sa agresyon ng Russia, kailangang kumilos agad ang mga bansa dahil sa mahigpit na schedule at nalalapit na deadline na nagpapataas ng panganib ng paglala. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sinasabing ng maraming eksperto na ang digmaan ng China at Taiwan ang pinakamalamang magsimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Kung atakihin ng China ang Taiwan, hindi ito titigil hanggat hindi natutupad ang layunin nito. Kung makikialam ang Amerika kasama ang mga kaalyado sa NATO, madaling isipin kung paano lalala ang sitwasyon. Pwedeng tulungan ng Rusya at Hilagang Korea ang China, na posibleng magdulot ng digmaang magbabago sa mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa hindi masukat na pagkawala ng buhay at patuloy na banta ng nuklear na pagkawasak, lalo na't halos lahat ng bansang may armas nuklear ay maaring madamay, ito ang pinakamasamang maaring mangyari. Maaaring hindi agad magdulot ng pandaigdigang digmaan ang posibleng pananakop ng China sa Taiwan. Kahit ganon, kahit makuha ng China ang isla at kontrolin ito sa loob ng ilang linggo, maaari pa rin itong magdulot ng mas matinding pinsala sa mundo kaysa sa digmaan sa Ukraine. Hindi dahil sa dami ng nasawi kundi dahil sa epekto sa ekonomiya. Bakit? Dahil nangingibabaw ang Taiwan sa isa sa pinakamahalagang industriya sa mundo, ang semiconductor. Ang mga semiconductor ay mahalagang materyales na ginagamit sa paggawa ng napakaraming modernong elektronikong bahagi na nagpapatakbo sa ating mundo. Mula sa transistor hanggang microchip at solar cell, maraming kagamitan ang umaasa sa mga semiconductor. At ang Taiwan, pangunahin sa pamamagitan ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company or Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ang nangunguna sa larangang ito. Gumagawa ng pinaka-sopistikado, pinaka-compact, at pinakamakapangyarihang mga chip para sa mga smartphone, computer, AI systems, at marami pang iba, habang pinapaunlad ng ibang bansa tulad ng United States ang sariling semiconductor industry, nananatiling mahalaga ang Taiwan sa sektor na ito. Ito lang ang lugar sa mundo na kayang gumawa ng ganito ka-advanced na chip sa malaking sukat. Anumang uri ng abala sa industriya ng semiconductor ng isla ay direktang makakaapekto sa produksyon ng consumer electronics, mga sasakyan, kagamitang medikal, at mga sistemang militar sa buong mundo. Halimbawa,
Maaaring masira ang semiconductor infrastructure dahil sa mga missile attack at pambobomba ng digmaan. Dahil sa kakulangan ng chip sa buong mundo, malamang na hindi targetin ng China ang chip facilities ng Taiwan, kundi kontrolin na lang ito. Magkakaroon sila ng malaking kapangyarihan at impluwensyang pang-ekonomiya. Sa kahit anong paraan, magiging napakalaki ng epekto at mararamdaman ang mga alon nito sa buong mundo. Habang nagkakaroon ng biglaang kakulangan, ang mga pangkaraniwang elektronikong kagamitan tulad ng mga smartphone, PC at mga data center, bumabagal ng husto ang takbo ng teknolohikal na pag-unlad hanggang sa halos tumigil na ito. Tumaas ang presyo ng cloud computing, bumagsak ang produksyon ng bagong sasakyan, nade-delay ang mga programang militar at medikal, at lalong naging dependent ang mundo sa China. Walang kasiguruhan at maraming posibleng paraan kung paano magaganap ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Pero sa halos lahat ng posibleng senaryo na iyon, napakalaki ng magiging gastos. Maraming buhay ang mawawala, masisira ang infrastruktura, masusubok ang international na alyansa, at magbabago ang kinabukasan ng mundo. Alamin kung paano mapoprotektahan ng Taiwan ang sarili laban sa pag-atake ng China para mapigilan ang mga layunin ng Beijing sa video na ito. Panoorin ang video para makita kung paano. Naghahanda na ang United States ng lihim na sandatang kayang pigilan ang pananakop ng China bago ito magsimula. Para laging updated sa balita tungkol sa militar mula China, Taiwan, Russia, Ukraine at iba pa, mag-subscribe na sa aming channel ngayon.